Ladies and gentlemen, are you ready? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Umaga ulit mga kapatid, welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong araw ng Miyerkules, update ko dito sa trabaho namin sa Cagayan. Ayun, natanggal na yung lupa doon sa ibabaw. Nababa na dito sa may area na to. Bali wala na siyang dito, walang retaining wall footing dito. Gawa na dito. Dito yung pinaka driveway papuntang basement. Magkakaroon lang dito ng footing tie beam. Sa kahabaan na yan, magkakaroon ng footing tie beam dyan. Tuloy-tuloy na rin bakal dito sa may septic tank. Bali dumating na kahapon yung bakal. Kaya nakapag-fabricate na. Tuloy-tuloy na yung pagbabakal dito. Nakadubol yung pinaka bakal nito. 16 mm. Bago benching ko yung kapal ng retaining wall niya. At yung partition dito sa septic tank nilagyan na rin. Bali single na lang yung yung bakal yan sa may pinaka partition niya. Halos na lang. Horizontal na lang yung kulang dyan sa may pinaka vertical na bakal na 16 mm. 10 mm na lang ilalagay dyan. Bali nilagyan na rin layout nitong pinaka wall dito. Para sa first slip niya nilagyan na rin yung layout. Hindi pa rin pwedeng babakalan gawa na wala pang wala pang footing tie beam, wala pang bakal. Bago lalagay dito yung pinaka anchor bolt, kailangan ilagay muna yung yung mga bakal sa tie beam. Mahirap magsuot dito ng mahirap magsuot ng anchor bolt diyan pagka may may bakal na yung tie beam. Mapuputo lang din yung mga bakal yan pagka kailangan mauna muna yung anchor bolt bago lalagay yung bakal dito sa tie beam. Para hindi mahirap pag naglagay ng anchor bolt, hindi mahirapan yung magsi-sit up dito. Halos marami pang babakalan ito. Ilang araw na lang malapit na umuwi. Kawawa naman itong isang bata ko. Kawawa yung panganay ko, hindi makasama uwi. Mahal doon ang pamasahe. Kaya dito na lang muna siya. Ganap na lang doon siya ng bago dito. ICU tayo na kay Abi. Kailan takot daw siya ma-ICU. Napakatibay nitong septic tank. Kailangan matibay dito yung septic tank. Gawa na dito. Ito pinaka parking. Pinaka basement dito yung pinaka parking. Magkakaroon ng dito. Dito yung pinaka tangke ng tubig. Magkakaroon dito ng kakaroon ng diyan, tangke ng water pump papunta sa sa taas. Magsusupply sa mga sa ground floor at saka sa second floor. Tuloy-tuloy na rin yung magbabakal na rin dito, naka-layout na. Lalagay na rin ng gravel bed. Naglagyan pa ng yan, graba. Naglagyan pa gravel bed yan. Kailangan mga G's yung kapal ng gravel bed yan. Bagay kahit may bakal na, pwede naman naglagyan ng bakal gravel bed. Pag nalagay ng spacer. Bali may mga spacer kaming ginawa dyan. Laki nitong septic tank. 2 meters by
2 meters by 4 meters, loob yung pinaka septic tank nito. May dalawang partition dun. Itong pinakatangke ng tubig. 4 meters by 1.5 pinakatangke niya. Kaya maraming laman yan. Ang bagal na matagal pa kami magkakuryente dito. Tama lang yung pinakakasama ko magsisit up nitong mga plate dito at saka anchor bolt. January pang balik. Sabay na kami sa January po balik namin dito. Kaya tama lang. Pagka nagkakuryente, tuloy-tuloy na yung sit up namin. Maraming bakal yung dito. Angat. Mga kulom. 12 kulom yung i-erect namin dito. Bago bakal lahat yung mga framing. Kaya medyo marami-raming to. Nagsasawa yung welder dito pag pag full weld. Halos tulong-tulong kami dito pag full weld dito. Kasi isa lang welder namin kasama dito. Kaming dalawa ni yung isang foreman na kasama ko, yun yung maging katuwang ko dito pag sit up nitong mga kulom. Kaya medyo matrabaho to. Kailangan maiangat na namin to para by July tapos na yung tapos na yung structural ng bakal. Para tuloy-tuloy na yung trabaho dito sa baba. Di baling may iwan muna yung mga CHB laying sa taas. Importante mauna yung sit up itong yung isisis column niya. Yung plate. Bali yung spacing nitong pinakabakal niya 25. Tibay din tong pinaka pedestal column, may mga inner ito. Dalawa yung inner niya. Bali pinapormahan ko na rin dito sa may itong area na to, wala tong tie beam kaya pinalagyan ko na ng forma. Nalagay na rin ng spacer dito. Bali yung spacing nilagay dito for cm. Ang daming lupang kailangan dito, backfill. Medyo mahirapan yung magbabackfill dito, nandun yung mga lupa na i-backfill dito, doon muna inakot sa kabilang lote. Kaya walang area dito, walang space na mapaglagyan. Kaya inakot muna yung mga lupa doon sa kabilang lote. May niram na lote doon. Yun muna ang pinaglagyan doon, kaya akutin. Lakad ka na lakad Hindi ka na papagod? Busy ako eh. May bagong biling baro. Bali kahapon nang dumating yung mga bakal na 16mm. May na rin, nakaprepare na rin dito yung pinaka-stirrup ng puting tie beam. Di pa rin kami makapagbakal dun. Kaya tuloy-tuloy ko muna pa-fabricate yung anilyo. Dumating na rin pinaka gagamitin doon grout sa pinaka pedestal sa plate. Sika brand pinaka grout niya. Bali nagpabili na rin ako ng circular saw. Kaya lang hindi rin magagamit, wala pang kuryente. Tambay lang dyan. Mano-mano muna yung pagtabas ng plywood. Andito na rin yung pinaka anchor bolt. Yan. $20mm.
50. 50 yung haba. Yan o, lalim.